Magandang buhay! Maligayang panonood mga mahal kong mag-aaral sa grade 9. Sa bidyong ito ay tatalakayin natin ang ikalawang kabanata ng Noli Me Tangere na pinamagatang si Crisostomo Ibarra. Halina't makibahagi sa ating talakayan. Dumating si Kapitan Tiago kasama ang misis nito at si Ibarra na luksang-luka sa kasuotan. Binating lahat ni Kapitan ang mga panauhin at humalik ng kamay sa mga pari na nakalimot na siya ay bindisyonan dahil sa pagkabigla. Si Padre Damaso ay namutla na makilala si Ibarra. Ipinakilala ni Kapitan Tiago si Ibarra sa pagsasabing ito ay anak ng kanyang kaibigang namatay at kararating lamang niya buhat sa 7 taong pag-aaral sa Europa. Malusog ang pangangatawan ni Ibarra. Sa kanyang masayang muka, mababakas ang kagandahan ng ugali. Bagamat siya ay kayumanggi, mahalata rin sa pisikal na kaanyuan nito ang pagiging dugong Espanyol. Sa kabanatang ito, ipinapakita o ipinakikilala ni Rizal ang kanyang sarili sa katauhan ni Crisostomo Ibarra na nagbabalik mula sa 7 taong pag-aaral sa Europa. Tinangkang kamayan ni Ibarra si Padre Damaso sapagkat alam niyang ito ay kaibigang matalik ng kanyang yumaong ama. Ngunit ito ay hindi inamin ng pare. Totoo siya ang kora sa bayan pero ikinaira niyang kaibigan niya ang ama ni Ibarra. Napahiya si Ibarra at iniatras ang kamay. Bigli ang tinalikuran niya ang pare at napaharap sa Tenienteng kanina pa nagmamasid sa kanya. Masayang nag-usap si Teniente at Ibarra. Nagpapasalamat ang Teniente sapagkat dumating ang binata na walang anumang masayang nangyari. Basag ang tinig ng Teniente nang basahin niya sa binata na sana ito ay higit na maging mapalad sa kanyang ama. Ayon sa Teniente, ang ama ni Ibarra ay isang taong mabait. Marahil ay nasaksihan ng Teniente nangyari sa ama ni Ibarra kung kaya't sinabi niya sa binata na sana ito ay higit na maging mapalad sa kanyang ama. Dahil sa sinabi ng Teniente na isang taong mabait ang ama ng binata, ay napawi ang masamang hinala ni Ibarra tungkol sa kahabag-habag na sinapit ng kanyang ama. Ang pagsulyap ni Padre Damaso sa Teniente ay sapat na upang layuan niya ang binata. Naiwang mag-isa si Ibarra sa bulwagan na walang kakilala. Tulad ng kaugaliang aliman na tunan ni Ibarra buhat sa kanyang pag-aaral sa Europa, ipinakilala niya ang kanyang sarili sa mga nanduroong kamukha niyang panauhin. Ang mga babae ay hindi umiinig sa kanya, ang mga lalaki lamang ang nagpapakilala lang sa kanya. Nakikilala niya ang isang binata na tumigil sa pagsusulat. Malapit ng tawagin ng mga panauhin para maghapunan ng lumapit si Kapitan Tinong Ibarra. Upang kumbidahin sa isang pananghalian kinabukasan, tumanggi sa anyaya ang binata sapagkat nakatakda siyang magtungo sa San Diego sa araw na natural. Sa kabanatang ito, ipinakikilala ni Rizal ang pangunahing tauhan ng nobela, si Crisostomo Ibarra, at ang kanyang mga karanasan sa Europa. Sa pamamagitan ng kanyang mga karanasan sa Europa, nakakuha si Ibarra ng mas malawak na pananaw sa mundo at nakakita ng paraan upang magbigay ng kapangyarihan sa mga Pilipino at hamunin ang kolonyal ng kalakaran. Sa kabuuan, nagbulatag ng kabanata na ito ang mga kaugalian at pakikibaka na magaganap sa buong mundo habang lumalaban si Ibarra at ang kanyang mga kamping laban sa kurang na kolonyal ng gobyerno at sa mapang-aping simbahang Katoliko upang makamit ang katarungan at kalayaan para sa mga Pilipino. Maraming salamat, grade 9. Naway